Video na 'to magsasagot tayo ng mga katanungan niyo sa comments and sa inboxes. Gagawin ko na nga rin itong parang episode para lahat ng katanungan niyo masasagot natin. Based nga ito sa knowledge and experience ko. Unang tanong ay, "Sir, paano po malalaman yung schedule ng exam ko?" So, tinutukoy niya dito yung PNP CAT. Importante dito kailangan yung mag-follow sa page nila or sa website nila. Then hintayin niyo yung post nila and update nila kung kailan yung exam. 'Pag may page akong gustong i-follow na gusto ko talaga halos lahat ng post niya ay makita ko, ginagawa ko siyang favorites. So, parang ganito 'yan. Unang niyong gagawin, follow niyo yung official page ng PNPA, PNP Justice Integrity and Service. Pagkapunta niyo po sa page nila, click niyo yung follow. Then, 'pag naka-follow na kayo, click niyo ulit yung following, then gawin yung favorites. Lahat ng post ng PNP makikita niyo agad. Hindi kayo mahuli sa mga updates nila. Napakahalaga niyan kasi for example, mag-a-apply ka ngayon, ta's huli mo nalaman yung mga updates, baka hindi ka na umabot sa mga compliance nila. Sunod na tanong, "Sir, anong course mo nung college?" Ang course ko nung college, una yung BS Electronics and Communication Engineering, then nag 2 years ako dun, shift ako ng course and school. Ang kinuha kong course ay AB Political Science. Then pagka-graduate ko sa AB Political Science, nag-apply na ako ng PNPA. Then graduate ako sa course na yun. Sunod na tanong, "Sir, pwede din ba mag-take ng exam yung kagaya kong 25 years old na?" Sa case mo, overage ka na. Kasi ang qualifications lang para sa PNPA ay 18 to 22 years old upon admission. May mga ibang nagtatanong din, what if 17 or what if magto-23 na? Kung pasok pa rin ba, may pinost ako about dyan, in-explain ko siya thoroughly. Lagay ko na lang sa description and comment section, panoorin nyo na lang. "Hello sir, may nagtatanong po kung pwede pa daw mag-apply ng PNP ngayon or close na." Open na nga yung online registration for PNP CAT examination. Ang deadline nga nun ay June 15 this year. Kaya kung nagbabalak mag-apply ang kakilala mo, pwede na siyang mag-apply ngayon. Sunod naman, "Sir, good eve po. Ask ko lang po kung anong ilalagay dun sa medical doctor license na." Sa mga di nakakaalam, every doctor meron sila niyan. So, hihingin mo yun personal sa kanila. 'Di ba makikita niyo naman dun sa BMI form, sa baba nun may pipirmahan sila, then sa katabi ilalagay yung license number. I-remind niyo na lang sila na kailangan niyong ilagay sa pag-register niyo online. Next na tanong natin, paano bang magpulis po kasi magtatapos na ako ng grade 12 po? Sa pagkakaalam ko may tatlong klase ng paraan para maging pulis ka. Una, yung regular quota o yung mga non-commissioned officers. Initial na kailangan doon, dapat graduate ka. Then may eligibility ka. Example ng eligibility ay NAPOLCOM and Criminologist. Through lateral entry program ng PNP, kailangan dito dapat professional ka na. Pwedeng doctor ka, dentist, nurse, psychologist, optometrist, medical legal doctors, chemist, and etc. So ito pag professional ka, tulad ng mga sinabi ko, pwede kang mag-apply sa PNP. Panghuli naman, pwede kang pumasok through Philippine National Police Academy. May mga qualifications ka para matanggap ka dito and may mga phases din na pagdadaanan mo para makapasa. Sunod na katanungan naman, "Sir, pwede po bang pumasok sa PNP kahit degree holder ka na?" Pwede naman as long as pasok ka pa rin dun, especially sa age requirement. Ang mahirap kasi ngayon, kasi K-12 na kayo, 18 years old kayo gagraduate ng senior high school. Kung kukuha pa kayo ng college degree for 4 years, 22 years old na kayo. So sabi mo sir, 18 to 22 years old. Ang problema nga lang, 'pag nag-apply ka na 22 ka na, next year pa yung admission. So possible, pagdating ng admission, 23 ka na. So ang possible nyo lang na gawin, habang nag-aaral, pwede kayong mag-apply sa PNP. So yan, last two questions tayo. "Sir, mahina kasi ako sa bilad sa araw. Tanong ko lang po kung madalas binibilad ang mga kadete." Kung mahina ka sa bilad ng araw, magiging disadvantage mo yan pagpasok sa kadete. Kasi halos araw-araw, nabibilad yung kadete. Imagine mo, unang araw pa nga lang, bilad ka na sa reception rights. Then, everyday may jogging 3 times a day sa unang 45 days mo or break-in period. Then, pagpapasok ka sa academics, magmamarcha kayo. Walang vehicle doon na pupunta ka sa mga activities mo. So, maglalakad kayo, marcha sa initan. So, lagi talagang bilad ang mga kadete. Kung makikita nyo, di ba sa mga videos nila, may mga parada. Yung parada, almost umabot niya ng 3 oras na bilad ka. Kung gusto mo talagang pumasok ng PNP, sanayin mo yung sarili mo sa bilad. Yan, last question naman tayo. "Good evening sir, kapag criminology student po, third year na, and then gustong pumasok sa PNP Academy, babalik din ba siya as first year?" So magandang tanong yan. So, tulad ko, di ba graduate na ako, sa PNP walang tinatawag na ma-absorb mo yung subject na na-take mo na tapos i-apply mo sa academy. Nalimutan ko lang yung term. Correct me if I'm wrong, credit ata ang tawag doon. So, hindi mo siya maka-credit. Lahat ng napag-aralan mo sa labas, hindi mo siya maka-credit sa PNP. So, ulit ka ng first year. Para sa akin, ang advantage lang ng mga nakapag-aral na or mga college level,
Siyempre, familiar na kayo sa mga subjects sa academy. Halos pares lang naman kasi siya. Lalong-lalo na yung mga minor subjects. Halimbawa, math, English. Kumbaga, review na lang sa'yo. So yan, tapos na tayo sa answering random question. So ito yung unang episode. Sana marami pa dadating na magawa kong video na about dito sa mga katanungan niyo. So yan, sana marami kayong natutunan sa experience ko and knowledge ko. Maraming salamat.